No, so ngayon, no, ang pag-usapan natin ngayon is itong tungkol sa mga tao, no, na hindi naniniwala sa ating Panginoong Kristo, no. Dito sa atin, no, sa mundong ito, no, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, no, maraming mga tao na hindi tinatanggap ang ating Panginoong Kristo. Hindi sila naniniwala na si Kristo ang tanging daan papunta sa Ama, no. Maraming mga tao, no, or mga relihiyon na nagsasabi, no, na direkta kami sa Ama, hindi kami dadaan kay Kristo. Bakit? Sino ba siya? Tao lamang siya. Hindi namin siya kinikilalang Diyos dahil tao lamang siya at wala siyang magagawa. So ganito yun, no? Halimbawa ngayon, ikaw isang alipin. Halimbawa ikaw isang alipin, may amo ka ngayon na mayaman. Yung amo mo na yan, yung amo mo may anak na isang lalaking binata, na ngayon, hindi mo ba magiging amo din yung anak niya? Kung ang amo mo ay yung ama niya, yung anak ba hindi mo rin amo? Siyempre amo mo rin yung ama, amo mo na rin yung anak, kasi amo mo yung ama. Halimbawa alipin kasi sa bahay, siyempre under ka din dun sa ama, under ka din dun sa anak. Ganon din yun dito, no? So bulag ang isang tao, or mangmang talaga, or hangal ang isang tao na hindi naniniwala kay Kristo. Maraming mga relihiyon na sumasabi, hindi kami dadaan kay Kristo, hindi kami naniniwala diyan, direkta kami sa Ama. Hindi nila naintindihan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, na sinasabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. No one. Walang kahit isa na makapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Binubulag or nililinlang lang kayo ng inyong mga leader na maniniwala kayo na direkta kayong makapunta sa Ama at maliligtas kayo ng Ama, na hindi kayo dadaan sa ating Panginoong Jesucristo. Kamangmangan po ang ganong sistema. Kasi klaro ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Dito din sa mga sulat ng mga apostoles, no, ang mga apostoles ni Apostol John, no, nagbabala din siya, no, sa mga tao, no, na hindi naniniwala kay Kristo. Noong unang panahon, sa panahon ni Kristo, sino ang hindi naniniwala kay Kristo? Siyempre, yung mga Parisiyo. Yung mga Parisiyo. Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung hindi ako bumaba sa lupa, itong mga taong ito ay walang kasalanan. Pero ngayon, hayag na ang kanilang mga kasalanan at kitang-kita at hindi maitatakwil. Kasi nga hindi nila tinatanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Klaro ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, no, nasabi niya, no, na ang tumatanggap sa akin, tumatanggap sa Ama. Ang naniniwala sa akin, naniniwala sa Ama. Ang sumasampalataya sa akin, sumasampalataya sa Ama. Kasi ako at ang Ama ay iisa. Galing ako sa Ama at babalik ako sa Ama. So klarong-klaro po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na siya at ang Ama ay iisa lamang, no? Iisa lamang siya. Sa pasimula pa lamang, sa pasimula, sa paggawa, sa ginawa ang langit at lupa, sino ang gumawa sa langit at lupa? Ang Panginoon. Ang Panginoon, siya lamang mag-isa noong unang panahon na ginawa niya ang langit at lupa at lahat ng mga bagay dito sa mundong ito. Dito naman sa sulat ni John, sa Apostol John, no, na walang kahit isang bagay na nalikha ng hindi sa pamamagitan niya kay Kristo. So lahat ng bagay nagagawa or nalikha sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Klaro na sa simula pa lamang ang Diyos, siya na. At ginawa ng Diyos ang langit at lupa at ang lahat ng ito, ng bagay dito. At sinabi din dito sa Apostol John, no, na wala ni isang bagay dito sa buong mundo or kalawakan o lahat, langit at lupa, na nalikha na hindi sa pamamagitan niya. So klaro na ang Diyos noong unang panahon at si Kristo ay iisa. Siya lamang sa pamamagitan ng, ngayon sa pamamagitan ng anak, upang ialay ang kanyang buhay dito sa mundong ito, na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, magkaroon tayo ng daan patungo sa Ama. Kasi ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, 'di ba, para doon sa mga taong nananalangin, o para sa mga taong sumusunod sa kanya,
may panalangin ng ating Panginoong Kristo. Sabi niya no na gabayan niyo siya sa banal mong pangalan, ang pangalan na binigay mo sa akin, no? Banal mong pangalan or holy, in your holy name na binigay mo sa akin. So klaro, di ba? So hindi ba ito naintindihan ng bawat isa? Doon naman sa Revelation, ang sabi ng ating Panginoon Kristo kay Apostol John, di ba? Sabi niya no na ako mao ang sinugdanan ug ang katapusan, ang Alpha ug ang Omega, ang noon at ngayon. Ako namatay at muling nabuhay at ngayon at hindi na mamamatay. Hawak ko ang susi ng kamatayan at buhay at kamatayan. Doon sa Revelation ni Apostol John, klarong-klaro na po na pinapakilala ng ating Panginoong si Kristo kung sino siya. Na ang Diyos Ama at si Kristo ay isa. Ang hindi tumatanggap kay Kristo ay kailanman hindi magagawa ng isang tao na tanggapin ng ating Panginoong Diyos na Ama. Kailanman, maraming mga relihiyon yan, millions of people no, na member nila ng ganito, na nililin lang ng mga taong ito, ng mga leader na ito, ng mga INC, Jehovah's Witness, Judaism, Islam, at marami pang iba no, na hindi naniniwala kay Kristo. Even nga sa kanyang bayang sinilangan, ang Israel, hindi rin mga ilang porsyento lamang ang mga tao Christian doon. Yung Kristiyano ng mga tao doon, ito yung mga tao na kumikilala sa ating Panginoong Kristo, sumusunod at naniniwala at sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Mostly din sa mga tao doon ay hindi tinatanggap ang ating Panginoong Kristo. Ang mga tao na hindi tinatanggap ang ating Panginoong Kristo, ito yung mga buhay noong panahon ng mga Parisiyo. Itong mga tao na hindi tinatanggap ang itong mga ating Panginoong Kristo, mga Parisiyo po yan, modern day Pharisees, no? Noong unang panahon, nagagalit ang ating Panginoon sa mga Parisiyo kasi nga hindi siya tinatanggap ng mga Parisiyo, hindi siya pinaniwalaan, hindi sa kanya sumasampalataya, hindi naniniwala sa kanya. Na siya mismo ang tinapay na nagbibigay buhay, na nanaog dito sa mundong ito, mugaya noong unang panahon ni Moises. No, na ang mga Israelita noon ay nakakain ng mga pagkain sa langit, yung mana na nanaog mula sa langit at nakakain ng bawat tao, pero namamatay pa rin ng mga Israelita. Sa panahon ni Kristo, sa panahon natin ngayon, siya yung tinapay na nahulog dito or nanaog dito, hindi nahulog, nanaog galing sa langit, at dito sa nanaog galing sa langit, tinapay siya na nagbibigay buhay na walang hanggan para sa mga tao na tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya. Ang ating Panginoong Jesucristo lamang, no? So, gusto kong intindihin nyo palagi, nakasulat dito sa Biblia, sa New Testament, patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, kasi maraming mga tao, no, na nalilin lang talaga sa kanilang mga pinaniniwalaang mga relihiyon. Sinayang nyo ang buhay nyo kung ganun ang sistema. Ginawa nyo lang talaga yung sarili nyo parang kahoy na panggatong sa apoy. Kailanman ang apoy ay hindi mamamatay-patay kung hindi titigilan ang paglagay ng panggatong na kahoy. Ganyan ang mangyayari sa mga tao na patuloy na hindi tumatanggap o hindi naniniwala sa ating Panginoong Kristo. Mas pinaniwalaan ng mga taong ito yung mga leader nila na ang pinapangaral sa kanila ay kabaligtaran mismo sa Biblia. Gusto kong malaman nyo, noong unang panahon ng mga apostoles, pinapangaral nila ang ating Panginoong Hesukristo, na si Kristo lamang ang siyang nagbibigay buhay patungo sa Ama. Siya lamang yung daan patungo sa Ama. Pero pagdating ngayon, may mga church leader na pinaikot ni Satanas yung tornilyo ng kanilang mga isipan upang i-twist ang katotohanan at ipangaral ang mga mali doon sa mga tao na binubulag din ng kamalian upang susunod sa mga maling aral na pinipilit nilang ipinangaral sa bawat tao sa mundong ito.
Gusto kong malaman nyo na bawat kasalanan, kabayaran, kamatayan. Ang bawat tao na hindi naniniwala kay Kristo at hindi sumasampalataya or hindi tinatanggap si Kristo bilang kanilang Diyos at Panginoon sa kanilang buhay, ang taong hindi gumagawa niyan ay nagiging alipin ng kasalanan. Kasi saan ka ba pupunta kung wala ang Kristo? Kung wala si Kristo, saan ka pupunta? Si Kristo mismo ang nagsasabi, without me, you can do nothing. You are useless. We are useless kung wala ang ating Panginoong si Kristo. No, siya lamang ang ating Diyos na siyang magbibigay buhay sa atin. Intindihin nyo ang nakasulat sa Biblia. Huwag kayong tumatanggap ng tanggap sa anumang inihain sa kanyong mga pagkain, sa inyong mga leader na kabaliktaran sa mga nakasulat sa Biblia, kasi kamatayan po ang kabayaran yan. Ang ending niyan, impyerno. Maniwala ka sa akin. Ihanda nyo yung sarili nyo patungo sa impyerno. Sa susunod naman ito is patungkol naman dito sa mga santo ninyo or mga rebulto, no, na lumuluha kunwari, no. So hanggang dito na, no, maraming salamat and God bless everyone. Amen.